Good day mga ka-Fixit! Sa video na ito, papakita ko sa iyo paano magmaneho sa masisikip na kalsada dito sa loob ng subdivision. Yan ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of FID TV, Sharing Information. Sa video na ito, mapapansin mo nasa loob tayo ng isang subdivision. Tandaan po natin na mayroong mga speed limits dito. Ayan, kagaya niyan, may nakalagay na signage, speed limit 20 kilometers per hour. So usually sa mga subdivisions, yan po ang speed limit na ino-observe. Meron nga po sa ibang subdivisions na papansin ko, merong 15 kilometers per hour. Meron pa nga pong 10 kilometers per hour. So depende po yan sa napagkasunduan ng mga homeowners sa loob ng subdivision kung ano po yung allowable speed limit sa loob ng kanilang lugar. So sundin po natin yan para hindi po tayo maka-aksidente. So dito 20 kilometers per hour, so sinusunod po natin yan kasi kapag nasa tamang speed po ang ating takbo, no, madali po tayong makahihinto in case of an emergency. So halimbawa, biglang tumawid na bata dahil prone po sa mga ganyang pagkakataon sa loob na sa mga subdivision dahil season, mga naglalaro yung bata sa kalsada, biglang lalabas sa pagitan ng mga sasakyan o sa bahay, biglang tumatakbo palabas ng gate. So para hindi po natin hindi po tayo magkaroon ng aksidente or ma-involve sa isang aksidente, dapat po tama po ang speed limit na tinatakbo natin. So sa pagkakataon nito, yan 20 kilometers per hour. So sa mga pagkakataon na ganito, yan kagaya niyan, bigayan po. Ayan, pansinin niyo, tumabi yung e-bike. Yan. At bigayan po dito. So first stop, first go usually ang sinusunod, no? Ayan. So maraming humps. Ayan. Kaya rin po ino-observe yung speed limit dahil marami pong humps sa mga ganitong klase ng kalsada. At para po manabigit natin na maayos yan, dapat po tama po yung speed na tinatakbo ng ating sasakyan. Dahil pag masyadong mabilis, kinakailangan natin pumreno ng sobra-sobra para lamang manabigate yung mga humps na kagaya niyan. So pag mga ganito yung kagaya niyan, hintayin lamang po natin na tumabi sila. Ayan, okay. At meron din pong humps dito sa kanto. So, kailangan lamang po natin gawin ay ayan, okay, as smooth as possible. Unfortunately, yung pagkakapwesto po ng humps na yun ay hindi po maganda dahil sa mismong kanto nila nilagay. Yes. Okay. So, Sunday po ngayon, no? Kaya, araw po ng simba, araw po ng samba. Kaya kung mapapansin mo, medyo masikip, may kasikipan ang mga kalsada dito sa subdivision na ito. So, palabas na tayo dito sa Alessandra. Sa mga nakatira po dito na nakakilala sa akin, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, nandito na tayo sa Bella Vista. At yan, palabas na tayo dito sa subdivision na ito. Okay? So, hindi po may iwasan sa loob ng mga subdivision. Madami pong mga sasakyan, no? Lahat po ng klase ng sasakyan meron po dito. Siyempre, residential area po ito. Kaya kailangan marahan po tayo magpatakbo. Okay? Ayan, kagaya nito. Ito po ay isang palengke sa loob ng Bella Vista. No? Ayan, sa mga nakakilala sa akin or subscriber ko or follower ko, ayan, shoutout po sa inyo lahat. Ayan, malayo pa lang sa kantong lilikuan natin dapat, may signal na po tayo. So TLSL, Think Look Signal Look. Ayan, nakasignal ako. At tayo pa ililiko dito. Ayan, nakahinto naman sila. Ayan. So, palagi mong tatandaan na kapag liliko ka sa mga intersections or magle-left turn ka or right turn sa mga curbs or turns, palagi kang magsisignal to give ample para mabigyan mo ng enough time yung mga sasakyan na nasa likod, no, para malaman nila kung saan ka pupunta at hindi po tayo ma-involve sa isang aksidente. Okay? Ayan, nandito na po tayo sa isang malaking kurbada dito sa Bella Vista Subdivision. So napaka-busy po nitong lugar na to, lalong-lalo na pa mga ganitong oras dahil ito po yung busy hours ng paglabas ng mga sasakyan at pagpasok ng mga galing naman po sa labas ng subdivision. So today is Sunday, it's about 9:30 AM kaya marami pong sasakyan. Okay? So kapag mga ganito po na nagpapatakbo tayo sa mga subdivision, hanggat maaari iwasan po natin yung overtaking, no, kung hindi naman po kinakailangan. Okay, so we overtake when we need to and not when we want to. So palagi mo tatandaan yan. So defensive driving lang, responsible driving para makaiwas po tayo sa mga
aksidente. So malaking bagay din na nagbibigay tayo ng ample or enough distance sa sasakyan na nasa unahan. So we have enough braking distance kung kinakailangan. Kasi hindi natin malalaman kung bigla-bigla na lamang bang hihinto yan, no? Minsan may mga pagkakataon ganun, biglang humihinto yung sasakyan sa gitna ng kalsada. So i-assume po natin palagi na maaaring mangyari yun, kaya dapat may enough distance po tayo dyan. Okay, so lalabas din dito sa Bella Vista Subdivision. So magsisignal na ako ng pakanan. Ayan, to give warning sa mga vehicles na nasa likuran na tayo po ilalabas papunta sa right turn ng gate ng subdivision na ito. Okay? Ayan, medyo mahirap lang lumabas dito sa Bella Vista kasi maraming pumaparking at yan, ginawa rin nilang parkingan or pilahan itong labas ng subdivision. Okay? So ayan, magra-right turn tayo dito. Okay. So, kukunin agad natin yung inner lane. Yan. Kasi safe na pasukin yung inner lane. Usually, pag palabas ka ng subdivision, dahil sakayan po yan at babaan ng pasahero, usually may nakaparking doon or may nag-aabang ng pasahero doon or may nagbababa ng mga public utility vehicles. So most probably inner lane talaga yung makukuha natin. Pero kung medyo busy yung inner lane, pwedeng outer lane ka muna kung free space naman. Tapos siya pumasok ng inner lane kapag free na or libre na and may safe opportunity to do so. Okay mga ka-fixit? So that's how you navigate and defensive driving sa loob ng mga subdivisions. Palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. More of these videos in FIT TV, sharing information.